Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumagad na ang galit ni Sherlyn sa kasamaan ni Libby. Papayag kaya siya na ipakulong si Libby ni na Princess dahil sa paninira nito sa buhay nila? Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Tagumpay ang plano ni na Justin at Princess. Napaamin nila si Libby tungkol sa pekeng kidnapping. Kahit nag-deny si Libby na hindi totoo ang mga inamin niya, meron pa ring ebidensya si na Justin na nakuha laban kay Libby. Wala nang kawala si Libby dahil bistado na siya. Iyak siya ng iyak. Samantala, sa pag-uwi ni na Princess, ibinalita niya sa tatay niya na meron silang natuklasan. Nalaman na nila ni Xavier na ang pagkidnap kay Libby ay hindi totoo. Nagulat sina Dado at Baby sa kalokohang ginawa ni Libby. Hindi nila akalain na aabot sa ganong level ng kasamaan si Libby nang dahil lang sa galit at inggit kay Princess. Kahit ganun pa man, natutuwa na rin si Princess dahil matutulungan na rin nilang makalaya ang kaibigan nilang si Pusoy. Makakalaya na rin siya kagaya ni Princess. Sabi ni Dado kay Princess na kailangan malaman ito ng mga pulis. Sa ganon, mapagbayaran ni Libby ang mga kasalanan niya. Maraming buhay ang nasira niya. Hindi biro ang magpakulong ng mga taong wala namang kasalanan. Dagdag pa ni Baby, sa laki ng kasalanan at argabyado ni Libby kina Princess, dapat sampahan ng kaso si Libby. Tumango si Dado. Tamang-tama, sinabi ni Xavier na may kakilala siyang abogado na pwedeng tumulong sa kanila para maireklamo si Libby at masampahan ng kaso para maparusahan. Sa sobrang pag-aalala ni Libby sa pagkakabuko sa kanya, wala siyang ibang naisip na hingaan ng tulong, kundi ang mastermind ng mga kalokohan nila kundi ang tunay niyang ina. Agad na nagpunta si Libby kay Divina para magsumbong. Ikinuwento niya kay Divina na nabuko na siya ni na Princess. Mas importanteng malaman ito ni Divina dahil pare-pareho silang sabit sa sitwasyon. Nung una, hindi muna iniintindi ni Divina si Libby dahil iniisip niya ang sarili niyang plano na sirain ang pamilya ni Sherlyn. Sa ganon, makapasok na siya ng tuluyan sa buhay ni na Raymond, pero natakot bigla si Divina sa narinig. Dahil paniguradong kasama siya sa kulungan kapag nagkataon. Natuon ang atensyon ni Divina kay Libby. Nag-isip siya ng paraan kung paano makakalusot. Inusisa ni Divina kung umamin ba si Libby. Kung hindi naman ay wag na lang magsalita si Libby para hindi magamit ang mga salita niya laban sa kanila. Pero kung tatanungin si Libby, tinuruan ni Divina si Libby ng mga isasagot nito. Sasabihin na nagawa lang ni Libby na pagbintangan si Princess dahil sa galit at inggit ni Libby dito. Ayaw gawin ni Libby ito dahil sigurado siyang makukulong siya. Nakatingin ng diretso si Divina. Sinabi niya na kapag nagkabukingan na wag idadamay ni Libby si Divina. Nagpalusot siya na kapag pati siya ay makulong, wala nang taong tutulong kay Libby para mag-asikaso ng kaso. Hindi makakakilos si Divina kapag kasama siya sa kulungan. Naiyak naman si Libby. Hindi na niya alam ang gagawin dahil pakiramdam niya wala siyang kakampi. Samantala, sa bahay ni na Sherlyn, nag-aargumento ang mag-asawa dahil sa nahuli niyang magkausap sina Divina at Raymond. Dinig na dinig ni Sherlyn ang usapan ni na Divina at ni Raymond. Natuklasan na ni Sherlyn na may nangyari sa dalawa habang nasa kulungan siya. Galit na galit si Sherlyn sa mga dahilan ni Raymond na parang si Sherlyn pa ang may kasalanan kung bakit nagawa ito ni Raymond. Nauwi sa sampalan at sumbatan ang pag-aaway ng mag-asawa. Maya-maya ay dumating si Sonia, inawat ang dalawa, pero kampi siya sa anak. Ilang sandali pa ay dumating naman si Yang para ipakita ang viral video ni Libby sa pag-amin nito ng pekeng kidnapping. Hindi makapaniwala sina Raymond, lalo na si Sherlyn. Nanlaki ang mga mata nila habang pinapanood ang viral video. Maya-maya ay dumating na si Libby. Pinaamin ni Sherlyn si Libby tungkol sa napanood nila.
dahil may ebidensya na. Hindi na makapag-deny si Libby dahil sa video na napanood nila. Humingi ng tawad si Libby at inamin na totoo ang mga sinabi niya na walang nangyaring kidnapping. Sa galit ni Sherlyn ay nasampal niya ng malakas si Libby. Inawat siya ni Raymond pero ayaw paawat ni Sherlyn dahil may kasalanan pa si Raymond sa kanya. Hindi na alam ni Sherlyn kung ano pa ang gagawin niya kay Libby. Napakatindi na ng sama ng ugali ni Libby para umabot sa pekeng kidnapping ang kalokohan niya. Sinumbatan niya sina Libby at Raymond. Pareho silang mag-ama na mga manluloko. Nanlulumo na si Sherlyn dahil sa sobrang pagkabigo kay Libby pero hindi naman nanahimik lang ang konsentidor na lola. Pinagalitan niya si Sherlyn dahil sa pananakit at panenermon sa apo. Mas kinakampihan pa ni Sherlyn ang ibang tao. Pinapalabas ba ni Sherlyn na na-frame up si Princess ng sarili nitong anak? Pero ayaw kampihan ni Sherlyn si Libby. Sinabihan ni Sherlyn si Sonia na hindi niya kinukonsinte si Libby. Dinidisiplina niya ang anak na sana naman ay wag nang makialam si Sonia sa ginagawa niya na pagsabihan ng anak dahil totoo namang masama ang ginawa ni Libby. Nagdabog si Libby, nag-walkout siya. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman si Princess kay Justin dahil sa pagtulong nito sa kanila ni Pusoy. Natuwa si Princess dahil natapos na rin ang problema nila kay Libby. Mabuti na lang at nakagawa ng paraan si Justin para matuklasan nila ang totoong nangyari. Bilang pasasalamat ay niyakap ni Princess si Justin. Natuwa naman si Justin dahil may lihim siyang pagtingin kay Princess. Habang nangyayari yon, nakatitig sa kanya si Xavier. Nakaramdam si Xavier ng pagseselos dahil nakikita niyang nagiging malapit na rin sina Justin at Princess sa isa't isa. Pero kahit nararamdaman niya ang pagseselos, ay hindi niya ito gaanong pinapahalata sa dalawang kaibigan. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.